Matagal ko nang pangarap magkaroon ng simpleng bahay sa probinsya, malayo sa ingay ng lungsod, tahimik, presko at payapa. Kaya nang mamatay si lolo at naiwan sa akin ang lumang kubo sa gilid ng gubat, ay hindi na ako nagdalawang isip. Umuwi ako para manirahan doon. Sa unang tingin, maganda ang lugar, malamig ang hangin, tunog ng mga kuliglig tuwing gabi at ang amoy ng lupa ay sariwa. Pero may kakaiba sa kubo. Hindi ito basta luma, parang may nakatago, may laman. Parang may tanong na hindi nasasagot sa loob ng mga dingding nito. Noong unang gabi ko ron, habang nakahiga ako sa banig, bigla akong nagising sa tunog ng pagkakahulog ng kutsara sa kusina. Akala ko hangin lang, pero nang tumayo ako at lumapit, nakita kong nakaayos naman ang lahat. At pagbalik ko sa higaan ay may naaamoy akong usok, amoy nasusunog na damo, pero walang apoy. Wala rin namang sino man sa paligid. Kinabukasan, inisip ko na baka guni-guni ko lang, dala ng pagod. Sa ikatlong gabi na naginip ako, sa panaginip ko ay may matandang lalaking nakaupo sa lamesa sa kusina. Nakayuko, punit ang damit, maputla ang balat. Tumitingin siya sa akin kahit hindi ko siya direktang nakikita. Pagkagising ko, naamoy ko ulit ang usok. Mas matindi, mas masangsang. Doon ko napansin ang isang bagay. May lumang larawan sa dingding. Itim, puti, nakakahon. Larawan ng isang matandang lalaki na nakatingin ng diretso sa kamera. Sa ilalim ng litrato ay may pangalang Isabelo, 1941, namatay sa sunog. Bigla akong nanginig at biglang namanhid ang mukha ko. Siya ang lalaking nakita ko sa panaginip ko. Kinilabutan ako, pero sinubukan kong wag matakot. Hanggang sa dumating ang gabi ng ikalimang araw ko sa kubo. Habang kumakain ako ng hapunan, biglang bumukas ang pintuan ng wala naman tao at wala namang hangin. Tumayo ako para isara iyon, pero sa gilid ng mata ko ay may nakita akong anino sa labas. Nakatayo, hindi gumagalaw. Nang sumilip ako ay wala na. Kinagabihan, nagising akong pawis na pawis. May mga yabag sa kisame. Dahan-dahan, sunod-sunod, parang may gumagapang. Sumigaw ako, pero walang lumabas na tinig na parang may humihigop sa boses ko. Nang biglang huminto ang yabag, narinig ko mga salitang bulong lang ang lakas. Dapat ay ikaw ang nasunog. Napasigaw ako. Tumakbo ako palabas ng kubo sa gitna ng gabi. Walang ilaw, walang ibang bahay, at tanging tunog ng ihip ng hangin lang ang kasama ko. Kinaumagahan, binalikan ko ang kubo para kunin ang mga gamit ko. At laking gulat ko nang makita ko ang buong kubo na tila na abo at sunog na sunog. Ngunit ang mas nakakatindig balahibo, ayon sa kapitan ng barangay, walang kubo sa lugar na iyon sa loob ng mahigit 40 taon. At ang dating lupa roon ay nasunog kasama ang pamilya ni Isabelo noong 1941. At ang larawan na nakita ko sa dingding, walang larawan doon, walang dingding, walang kubo.